Good morning mga kachupa. Dito tayo sa Michigan. So, maaga ngayon kasi kahapon hindi ako nag-vlog. Ngayon lang kasi tawag dito, yung ginanahan. Kasi nag-edit ako kahapon ng 2 video. So, for today's video, nag-deliver na naman kami ng asawa ko. So, buti dito sa inistayan namin, malakas ang internet kaya nakapag-upload agad. So, ayan na. Medyo foggy, no? Para kung nasa Baguio. Sabi, may panis na laway ka pa. Thank you, B. Ang ganda ng ating gising ngayon kasi ang sarap ng tulog ko kagabi kasi ang lakas ng ulan. Kakatapos lang umulan dito. Buti na lang itong umaga ngayon. Hindi na umuulan. So, ang sarap ng tulog ko, ang himbing-himbing, ang lalim ng tulog ko. Kaya sabi nga nila, diba, pagka mahimbing, masarap ang tulog, maganda ang gising. So, you get some food? You get some food? Yeah. Can you eat a little bit? Aking hasta. Too much of bottled water? You can get it. It's in there. So, inom muna ako. Pagkagising ko kasi, iinom dapat ako ng tubig. Tsaka lang, I'm gonna drink my medicine. Drink your medicine or take your medicine? Okay, I don't think you have need to be a drink. Drink my water. You didn't pay attention to my English. So, ito. GTF. Ayan. Dito lagi kong iniinom pagka pakagising ko lang sa umaga. So, kagabi nga naririnig ko yung thunderstorm. Kaya sabi ko, matutulog na ako. Alauna na yata ako natapos mag-edit ng video. So, itong hotel na pinag-i-stayan namin, wala silang buffet breakfast ba? Wala silang ganun. Kasi itong hotel na namin, pwede ka magluto sa loob. Merong next time magdadala ako ng itlog tsaka hotdog. Dito na ako magluto. No? Be next time, I'm gonna bring hotdog and eggs and I'm gonna cook there. If we don't have food. Diba? At least nakakaano tayo, nakakamura ba? Kasi pagkain kami ng kain sa labas, parang lagi namamahalan. Ang mahal-mahal. Okay, this is for you. That's made of whole grain and berries, so it should be good for you. Hinain ko to one time, hindi ko nagustuhan. I feel like when I eat that, I didn't like it. You don't like it? Then you can eat it. But I'll try. So, lagay muna tayo ng sunblock. Ano to? Dry to normal, sensitive skin. Feeling ko sensitive skin ko. Aray, sensitive skin na. Excuse me. Dati ang sabon, may magsabi dati, ang gamit kong sabon, guard dog. Guard dog rin, parang sa aso. Ngayon, Cetaphil na. Makasenso ka talaga. Siyempre, pagkamahal ka ng asawa mo, pati ng pangpaganda mo, siya ang gagastos. Diba? Ang ganda rito. Pagka nakakakita ko ng fog, lagi ko naiisip yung Baguio nga. Kasi gantong yun yung bata ako, pumunta kasi kami ng Baguio. Bumabagyo pa nung time na yun. Sinama ako ng amo ng mama ko. Kasi nga yung anak niya, walang kalaro. Sinama ako. Alam mo, minsan feeling ko nga dati, kaya sinasama ako ng mga yun. Kasi ang tingin nila sa akin, toy. Para may kalaro yung You're looking at
Why are you looking at me? I just want to see it. Sinasama siguro ko kasi ano ko akala laruan. No? Sabihin mo, tsaka mo namang laruan. So, ito yung aking breakfast. Cereal bar. Baka may sugar to be. Yeah. They have sugar. Let me see how much. Ito. Added sugar, 24%. 24%? Okay, just eat it. It's good. It's probably a little bit in the berries, but So, ito almusal. Wala silang buffet breakfast. Sabi pa, ulit-ulit ka na. Unsubscribe. Asawa ko, merong chicken skin. Sabi ko dapat uminom ka ng maraming tubig kasi parang ang daw niyang butlig-butlig ba? Akin wala naman akong ganun. Ano mo yung aking hita sa braso ko braso ko maitim tapos yung hita ko medyo maputi-puti na. Aray, maputi na. Next time pag naubos yung sabon ko sa bahay. Ang bibilin ko naman sabon sa Etapil, tatry ko. you ready? Keep going. Sarap. It's so good. Okay. It's so sweet eh. Try it. So sweet. Kaya it's so good. It's okay. It's mostly due to the berries. 24% meaning that it's the whole bar, only a quarter of it is added sugar. So it's not too bad. It's like if you take 4 bars has no sugar, but one has sugar, so you mix all those together. So that's a quarter. Wala sa regala namin. Did you see that? Hindi deliver na naman. Nakakata ko siyang deliver. Pero I think nagpahinga kami ng isang buwan. I think we rest here. We rest almost 1 month before we deliver again. Well, because I've been doing a lot of 1 days.
Construct. Oo. Also, back on the street. I'll be back. Hindi na ako pumasok kasi mayroong ibang tao. Kala ko mag-isa lang siya. Kasi minsan pagka nagde-deliver kami, nagde-deliver. Ano, walang tao ba sa warehouse nila? Kumbaga, siya pwede siyang pumasok sa warehouse kasi nga ilalapag lang yung mga dineliver. Ganito dito. Pero minsan naman may tao, minsan naman wala. Buti maaga kasi maaga kami ngayon nag-deliver, mag-aalas 8. Minsan kasi ang mga tag dito, yung mga ganyang warehouse, nagbubukas na ang alas 9 or alas 8. So, buti na lang may tao na. Kasi minsan pagka walang tao, minsan nahihirapan yung asawa kong maglapag ng dinideliver kasi ang lalaking tiles, minsan may mga bakal pa, cement, yan. Buti na lang may tao para tulungan yung asawa ko. At nadudulas tong camera ko. Ang sarap ng tulog ko talaga pagka umuulan. Mahimbing ba? Yung parang hindi mo ramdam na tulog ka na. Yung asawa ko iba rin natulog. Humihilik tapos may utot pang kasama. Sabi ko, ano kaya niya gagawa yun? Ako hindi ko kaya yun. Yung ang himbing na ng tulog niya pero manglingit-lingit niya. Kasi nag-i-edit ako hanggang alauna ng madaling araw ba. Nagulat ako. Ang lakas ng hilik niya. Minsan niya hindi ko naririnig yung ini-edit ko dahil lakas ng hilik niya. Heard that? Yep. So, tapos na kanya sa mag-deliver ulit kami. Next station. Oh, they're gonna open the bridge. They're gonna open the bridge. Let me see. Let me see. Oh, I think it was open already because I see the boat already. Yeah, maybe they just closed. It's okay. Oh, where are you gonna go? I still have delivery over here. Oh, that's the boat. Yeah, the boat already passed, so that means they closed already. They're just waiting for the cars to go back. Andito na kami sa pangalawang delivery. Buong araw, 5 lang ang delivery namin ngayon kasi kahapon nag-deliver na siya ng 8. So, 13 lahat ng mga dineliver namin. Tatawa ko sa aking stepkids kasi nung linggo pumunta kami sa fair. Yung sakayan ba ng mga nakakahilong sabi ko nga. Nung time na yun, di ba yun yung start ng inom ko ng medicine na na 5,000 unit. Sabi ko, ayokong mag baka mamaya. Kada ikot ng isuka ko yung gamot, kaya sabi ko, hindi na muna, pinipilit ako ng dalawa kong stepkids na, sabi niya sa akin, kasi tawag nila sa akin, hindi ma'am, tawag nila sa akin, Winnie. Sabi ko nga, parang magkaibigan lang tayo hindi naman sa sabihin na walang galang yung stepkids mo. Hindi naman kasi sa Amerika ganto po sila, hindi na. Pero yung iba may mga tinatawag pa rin ma'am, ganyan. Pero kasi yung dalawa kong stepkids, naman na dito. Ginagalang naman nila ako, hindi naman nila ako inaaway, diba? May sabihin kasi sabihin, isang, ano ba yung brutal na stepmom? Ano bang tawag doon? So, mabait man yung mga kids. Tsaka may takot sila sa magulang. Takot sila sa tatay nila, takot sila sa nanay nila. At saka, minsan nga kakain na nga lang kami. Magpipray pa siya. Sabi ko, at nai-stop kami kumain. Tapos antay na namin siyang matapos. Pero sabay-sabay naman kami nagdadasal. So, pangatlong delivery na naman. So, later na tayo mag-uusap kasi ayoko yung mamaandar yung sasakyan habang nagsasalita kasi may ingay. Ang pangit i-edit to Diba? Tsaka masakit sa tenga. Hey, look at that house, so beautiful.
I think that's not a house. That's a apartment, I guess. Could be some kind of a apartment complex. Oh, ganda. Yeah. Usually it's not just one house or one family. It's usually multiple people living in there. Didn't have houses like that in the Philippines. I guess they have, but I didn't see it. You like houses, don't you? Uh-huh. What about buildings? You like buildings or no? No. Just I like only condos, because condos, they have a balcony and they have a very beautiful view. If we ever win the lottery one day, baby, I'm gonna let you build a house. Design a house and we're gonna build a house. Really? We're gonna build it on a private land. Surrounded by trees. I wish I like that you idea. win already. I like that idea. You know, that's just something to dream about, you know. And if it doesn't happen, it's okay. But if it ever does happen, we'd be very happy. We're going back again. I have to deliver to the one place here. Oh, it's in here. So this is the third delivery. So we only have 2 deliveries left. Gusto ko nito yung bahay na merong balcony, tapos makikita mo yung magandang view doon sa Michigan. Ayun no, may view kasi doon na maganda. Tapos ang ganda ng balcony na yung, kaya lang hindi na nila yata ginagamit pa siya. Ito gusto ko yung parang looban. Parang looban sa amin to. Ganito kalaki yung ano namin looban namin doon. Malapit lang pala yung mga dinideliver namin. Pero hindi ko alam yung dalawa kung saan. Ganito yung pakita ko sa inyo kung magkano yan. Magkano yung dinideliver ng asawa ko. Merong kasi yung presyo. Pakita natin yung presyo. Medyo mahal ang mga ano ng materials dito, kaya pagka wala yung presyo, dai. Excuse me. Ay, binibigay pala ng asawa ko doon sa ano. Ito. 1,205.90 dollars. Pakita natin. Ayan. Nakita niyo yung presyo? 1,205. So, i-convert yan sa peso. Naku, medyo mahal. Hindi ko alam. Kayo na sa ano. Bahala na kayo magmat. Ayoko magsabi ng ano mali. Kayo na. Kayo na magmat kasi ayoko nang nai-stress ako sa mga ganyan. So, pagka nagpagawa ka talaga ng bahay dito sa Amerika, mahal talaga. Kaya yung mga iba, ang ginagawa lang nila, bumibili na lang sila ng second hand na bahay. Yung built-in na. Mahirap kasi magpagawa talaga ng bahay. Ubus talaga milyones mo. Totoo yan. Bayad mo pa sa mga constructor. Ay, oo, malang mabayad sa constructor dito. Kaya sabi ko, kaya yung bahay namin, build, ano yun, sabi ng asawa ko, binuild daw yun ng 1800. Kaya sobrang tanda ng bahay na yun. Pero, sabi ng aking asawa, pangatlo daw siyang may-ari noon. So, third hand siya. Hindi siya second hand. Third hand. Yep. We're gonna eat. Probably later for lunch. We're gonna skip breakfast. Actually, we have 3 more stops. But let's see, these 2 are close, and this is far. That's the last one. Okay. So, ito yung looban dito. Pakita ko sa inyo.
guys sa pang-apat niyang deliver. Isa na lang. Anong oras na ba? Alas 10 na. Hindi pa kami kumakain ng almusal. Ang kinain ko lang is yung snacks lang. Nauuhaw pa ako. Ito na lang yung tubig namin. So, nagustuhan niyo ba yung aking aming road trip? Yung road trip namin, maganda naman dito. Tahimik, lagi nga makikita mo puro puno, 'di ba? Puro green. Kaya sabi ko, ang ganda naman talaga dito talaga kasi meron silang panahon ng may nilalaan talaga mga tao rito para gupitin yung gupitin. Bakit gupitin? Ano ba yung mga damo para itrim? 'Di ba? Naglalaan talaga sila ng ang araw, panahon. Kasi nga daw dito sa kanilang lugar, pag yung merong bahay dyan, tapos hindi mo nililinis yung bakuran mo, yung mga damo mo, tapos mataas-taas na, may multa daw yun. Alam ko may multa eh, parang pupuntahan ka ng city government, bibigyan ka ng warning, mga ganyan-ganyan, ek-ek. So, kaya yung mga iba, mahal din magbayad ng mga ganun na, nasa 50,000 ay $50, mga ganun. So kaya naglalaan talaga sila ng panahon para linisin yung ano nila. Tapos dito, di ba may mga ibang nanay, mga ibang asawa na gusto nila yung garden nila may design ba, tulad ko. Kaya lang kasi ako wala talaga, low budget talaga kami. Kaya hindi ko ma-design yung aming garden sa harapan. Gusto ko nga saan maglagay ng elepante, duck, mga ganon, dog. Yung mga pang design din ng elepante talaga, sabihin. Akalain, so yung bahay mo, no? Kumbaga gusto ko lang ba maglagay ng decoration. Sabi ko nga sa asawa ko, sa Pasko talaga bilan mo ko ng Christmas tree kasi sa Philippines kasi di ba pinaghahanda ng Christmas. Dito kasi sa kanila parang wala lang, Pasko lang, ganyan. Walang rito, kumbaga walang holiday dito. Wala, iba talaga ang holiday lang na meron sila is yung Independence Day nga lang. Yun lang. Wala nang iba-ibang kaek-ekan. Yun lang. Sabi ko, ano naman dito samantala sa Philippines, ang daming holiday, no? Double pay, ganyan-ganyan. Tayo nga yung pinakamaraming holiday yata, eh. Ewan ko, Saka kaya sabi ko nga, kaiba dito sa ibang bansa, talagang meron pa nga talaga silang, ang government kasi dito, tanim lang ng time ng mga halaman, puno, ganyan. Para nga maging green yung city nila. Yun ang gusto nila. Pero pag snow, talaga puti lahat makikita mo. Ang makikita mo lang na puno is yung pine tree na kulay puti pa. Nung una kong darating dito, maganda-ganda rin. Kaya lang hindi talaga ako nakakalabas kasi sobrang lamig. Pero okay na ngayon, puro green. Sa pagdating ng November, ang makikita mo naman puro orange na kasi yung mga damo. Yung mga puno ba, naglalagas na. Magpo-fall na kasi pagka ganun. Kaya nga sabi ko sana, sa November, mag-deliver ulit kami. Makita ko lahat ng ang daanan kulay orange. Let's go? So, ano ka na? Gagala na ulit. 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 느낌이 좋아 걱정돼
플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing 좋아한다고 보고 싶다고 그 말을 왜 못하니 후회할까봐 아파할까봐 망설이는 걸 너의 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 Say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing I almost forgot the keys. I locked the doors, I didn't take the keys, and then we can't get back in. So, kakain muna kami sa Subway. And you didn't exit yet. Makakalimutan na yung asawa ko. Tay tayo dyan. Pag what if you forgot the key? What's gonna happen? And I'm gonna have to call a locksmith to come open the door. I had to do that once or twice. You did that before? Yeah. I forgot the keys and then I locked the door. But now I remember to try to keep the passenger side open. So in case if I lock it, then I can go back into the passenger side. But I did it twice. So, kain muna kami sa Subway. Kain muna kami ng Subway, papahinga muna kami rito kasi doon sa loob, doon sana kami sa loob, tag dito kakain, kaya lang ang lamig sobra, naninigas ako. Yung akin walang cheese, yung sa asawa ko may cheese. Kakain ko muna. Oh my god. Very veggie. Lots and lots and lots. Try to keep it in the wrapper so that way it doesn't get all over your hands. I think she put a lot in there. Kakatapos lang namin kumain. Very satisfying. Kaya lumalaki yung tiyan ko kasi pagka
Wala naman akong ginagawa. Gutom, kain, tulog, cute, charot. Wala nang masabi. Cute na lang yun sa akin. Pagod ako. Pagod ka pa eh, no? Saka napagod, kakakain. Medyo maulan na naman ngayon. Gusto ko yung ganito yung medyo maulan, hindi yung medyo mainit. Tingnan nyo guys yung subway. Sa Philippines meron din yung subway eh. Kasi dito sa Amerika, anli gulay sila. Sa Philippines hindi. Pero mahal nga dito kaya siguro anli gulay dito. Pero sa Philippines nasa 200 plus. Pero hindi pa siya anli. So i-try nyo sa Philippines. Masarap din naman. Na-try ko kasi kaya lang konti yung gulay nila nilalagay. So i-try nyo rin. Masarap siya. Promise. Hindi kayo magsisisi. At pagka nilalamig, buti may dala akong ano. May ano kasi kami, may ilang minutes pa, babe? 5 minutes? 7 minutes. Excuse me. 7 minutes pa. So magchikahan muna tayo. Ano tayong topic for today's video? B, give me a topic. I don't have any topic. Super. We're done with summer, and I guess we're done. Another topic. Joanne? Why is she single? What is she looking for? Maybe you could put the message out so when the guys are listening, they can go find her. Kasi yung friend ko si Joanne. 27 na siya, wala pa siyang boyfriend. Sabi ko nga, mag-try din siya ng dating site. Ayaw lang makinig. Siguro pagka naburyo na yun sa buhay niya, maghahanap din yun. Nasa sa kanya yun, syempre ako ayoko naman pilitin yung isang tao sa hindi niya kilala, di ba? So, ayan natin yung isang tao maghanap ng love life. Si Pepper kasi, pinipilit niya yung friend ko na ireto sa pamangking niya eh. Ay, feeling ko ayaw naman ang friend ko doon sa pamangking niya. Huwag natin pilitin. Pinilit eh, no? Kasi si Joanne, ayaw niya ng isip bata, ganyan. Isip bata kasi yung pamangkin niya, yung daming kinukwento, kahit walang mga kataturan. Parang isip pa rin, bata pa nga. Dahil pagka umuwi nga kami, hindi ko na nakakausap yung asawa ko, siya na makakausap sa asawa ko, maghapon sila magkausap. Tapos yung mga pinag-uusapan about movie, about games. Ay, ang cute oh. Binuhat, look at that. It's a house. Ayan oh, guys. Sometimes they do that. That's so cool. I never seen that before. That's so cool. I feel cold. Ano ko ginawin ako? Ano nga akong vitamins B? I'm gonna take my vitamins. Yeah, you should do that. Kasi ang aking asawa, lagi niyang sinasabi, pag ikaw daw ay nasa age na magte-30 na, wag daw, sabi niya sa akin, wag daw sayangin yung mga panahon na ganun. Kasi pagka nag-30 ka na, umadad ka na ng 40, parang mahirap nang makakuha daw ng asawa. Sabi ng aking asawa. Siya, opinion niya yun. Sa akin, nasa sayo naman eh kung magaling kang makipag-usap, magaling kang kumilatis ng tao, o magaling kang makisama. Nasa sayo yan kung anong edad mo, or sa bagay kasi magkaiba tayo. Yung pananaw niya tsaka pananaw ng babae, magkaiba kasi lalaki siya. So lagi niya sinasabi na lalaki siya, diba? Syempre alam niya yung mga ugali ng lalaki. Ang lagi niyang inaano, pagka ikaw, ang lalaki daw kasi walang time limit, kahit may edad na, nakakakuha pa rin ng batang asawa na babae. Tulad niya, nakuha niya ako ng bata. Ano ba, nakilala ko yung aking
Tapos ako 23. So, ngayon 27 na, magto-27 na ako. Siya naman ay mag 43 na. Magto-44 na siya next year. So, inom muna ako ng vitamins ko. Ang lagi sa akin sinasabi ng asawa ko, matalino ka kasi hindi mo sinayang yung kabataan mo, naghanap ka agad ng mapapangasawa kasi yung iba talaga, ang goal lang kasi ng mga ibang babae, work hard. Ano sila, parang hitik na hatik sila sa pagtatrabaho ba, hindi na nila na yung love life nila, hindi na nila na asikaso yung love life nila. Syempre may mga kanya-kanya naman tayo ng pananaw sa buhay, tsaka istasyon. Estado ng buhay. Pag ko sinabi estasyon, to train. Nasa subway kasi tayo eh. Yun yung yung pananaw niya kasi, sabi niya sa lalaki daw, okay lang kahit late na silang mag-asawa kasi lalaki sila eh, kahit sino man ang kuwain nila, ang laging sa akin sinasabi ng asawa ko is pagka matanda na ang lalaki, ang kinukuha nilang mapapangasawa, bagets, nasa 20. Hindi, bihira lang daw silang kumuha ng 30 plus, 40 plus, 50 plus kasi ang iniisip ng mga ibang lalaki, bakit kukuha ka pa ng matandang, kunwari matanda ka na, bakit kukuha ka pa ng matandang babae mapapangasawa kung kaya mo naman kumuha ng bagets na 20 plus na ganong itaran ng asawa. Kasi sa isip-isip ko, ako, depende naman siguro sa estado ng buhay yan. Kung ang lalaki naman may kaya naman niya kumuha ng 20 years old na mapapangasawa, why not, diba? At saka kung nagkain laban sila, ganyan, di ba may mga ganun, may napapanood nga ako sa vlog na ang napapangasawa nila matatanda na talaga, nasa 70, 60 plus, mga ganun. Parang retired na nga tapos sila nasa 20 plus pa lang. Oo, ang dami niyan ang dami ko nakikitang vlog na nagaganyan. Nai-inlove talaga sila sa matatanda kasi ang iba rin talaga kasi ang mag-alagang matanda. Ready? Let's get ready to go. So ayun, lagi niya lagi niya ako sinasabihan na kausapin mo yung kaibigan mo na pagka umidad na siya ng 30, wala pa siyang nakukuha ng mapapangasawa. Sabi ko ba, umapakailan yung kaibigan ko. Umapakailan kaibigan ko, buhay nila yun, pabayaan mo sila, hindi mo naman buhay yan, pabayaan mo na. Sabi niya kasi ang lang niya kasi syempre siguro naiisip niya na ayaw rin niyang tumandang mag-isa yung kaibigan ko, ganyan. Sabi ko, hayaan mo sila. Diyos ko, kung pakialamin yung mga gusto ng buhay ng mga tao. Kung yan ang gusto nila, yan talaga ang ano nila, di ba? Ready? Malingan tayo mamaya. Last delivery na to. Hindi na, pagtas na ito, hindi na ako makakalakad dito. Hakargahin na ako ng asawa ko. Ewan po saan na ako. Nagpapa-shoutout sa akin, nakalimutan ko na naman ang pangalan. Yung about sa Samar, sinabi ko ba Samar City? Mali pala ako. Alam ko hindi city yung Samar, alam ko province. Pero
may sinabi siyang, balikan ko nga. Special, ano to eh, pa-special shout out. Pangalan pala niya, Karen Jamer from Borongan City, Samar, Leyte. Samar, hindi nagtanong pa ng Leyte. Tama ba yung Leyte? Samar province na lang para wala nang ano. Natatawa ako sa mga ano, ang daming nasasabi sa akin na natutuwa daw sila sa tawa ko. Alam mo, one time, tag dito sa office yata namin yun or sa kapitbahay namin, hindi ko na matandaan. Ano, tag dito, one time, tumatawa ako. One time may nag-record ng tawa ko, ginawang ringtone ng cellphone niya. Hindi ako naman siguro, hindi ko rin alam kung bakit ito yung binigay sa akin ni Papa Jesus na sabihin, may halo ka na naman sa ulo, Papa Jesus na naman. Sabihin ng mga demonyo na sa paligid. Sabi, hindi, parang feeling ko, meron ding dahilan kung bakit binigay rin sa akin to ni God ng yung ganito yung halakak ko. Ang dami nga daw natutuwa. Kahit sa office namin, kahit nung isa kong ka-office mate nagpapatawa, tapos ako natawang-tawa ko sa kanya. Hindi, sabi ng mga ka-office mate ko, hindi naman nakakatawa yung joke niya, pero natatawa daw sila sa tawa ko. Kumbaga parang nahahawa sila sa tawa ko. Siguro, kaya binigay sa akin to ni God ng halakhak para makaligtas ng tao. Makaligtas. Yung magpapakamatay na, narinig yung tawa mo, no? Naudlot yung naudlot yung pagpapakamatay, no? Hindi, sumaga parang may purpose ba yung bigay sa akin nito ni God? Siguro, binigyan niya ako ng gantong halakhak para nga makapagpatawa sa ibang tao. Kaya lang kasi minsan may time na pag ako may problema, parang minsan iyak tawa talaga ako dahil kaya minsan naiisip ko parang siguro may dahilan talaga kung bakit ganito yung binigay sa akin ni God na tao. Daming ko natatawa sa akin tawa. Kahit hindi naman nakakatawa, natatawa na lang sila sa tawa. So, nagpapasalamat din ako kasi ito nga rin yung binigay sa akin. Chupa! Kakarating lang Kakarating lang namin dito sa office niya. Finally, nakauwi kaming ligtas at buo pa rin ang katawan. Yes. Ngayon, hindi ko na alam kung paano maglakad ngayon. Papakarga na ako sa aking asawa. Ayong pake! Bakit? Bakit? Kasi lagi narinig sa akin ng asawa ko yung sinasabi kong bakit. Akala niya, baki! Inasar yata yung ate ko. Kasi yung ate ko, ang masar ko dun, baki. Akala niya kasi siguro, baki. Bakit? May with T in the end. So, nandito na kami. Ayusin ko din mga gamit namin. Gantong panahon masarap maglugaw. So, feeling ko magluluto ko ng lugaw. Alam mo, nakaraan ko pa sinabi yan hanggang na-expired na yung tofu sa rep. So, ngayon, lulutuin natin ng tofu. Fried tofu and lugaw later. Later na pagka-uwi ko. So, ayusin ko muna yung buhay-buhay namin. Ang haba na ng vlog natin, so dito na akong mag-e-end ng vlog. So, maraming salamat po. At saka shoutout ko lahat ng mga nagko-comment sa akin. Sana pagpalain kayo ng haring may kapal. Maraming salamat po. At don't forget to subscribe our channel.
So guys, ipapusan na ako ng aking asawa. Ang sabihin ng tanda-tanda mo na, nagpapapusan ka pa. B. Don't forget your pink pillow. Now here. Okay. Ready? Yeah, back here. You want to do that? Ready? Got it? Hold on tight. You got muscles. You got muscles. Natumba. That got my leg. So, bye-bye guys. God bless.